Amen. Praise the Lord. Nabati mo na ba yung katabi mo? Ayan. God is good. How many are happy na nasa church tayo ngayon? Grabing buti ng Panginoon. So before that, let's pray. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may likha ng langit at lupa. Salamat Panginoon at inibig mo kami. Salamat at ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming Diyos at ikaw ang tumawag sa amin. Salamat Panginoon sapagkat kaming lahat ay narito ngayon para ikaw ay papurihan upang makarinig ng iyong salita. Dalangin namin Panginoon, magmasayang ang gabing ito. Bagkus Panginoon kami umuwing malakas, pinagpala at meron kang sinabi sa amin. Lord, we thank you and even right now we pray for our Reverend Blen Ramos as he is resting, Lord God, because you've been using him mightily, Lord God, all over the place in the Philippines and abroad. Lord, we pray for supernatural strength, Lord God, and regain strength para po sa aming pastor. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak sa Diyos na buhay. We can all be seated in the presence of God. Amen. Ngayon pong araw na ito, naniniwala ako na may sasabihin ng Diyos. At kahit po ako excited, kasi sometimes when God surprise us, hindi po kasi ang Diyos hindi programado, lagi siyang may surprise sa atin, may binibigay ng magandang regalo sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may regalo ang Diyos sa iyo ngayon. Ayan. So, I will go straight to my topic for today. Handa na ba tayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, bawal akong kausapin. Sabi mo, alam ko maganda ka ngayon. Alam ko pogi ka ngayon. Mamaya na tayo magkwentuhan. Amen? Una po sa lahat, pinasasalamatan ko ang Panginoon because last week, I just turned 45. Yes. 5 taon na lang po ay golden na ako. Pero God is good because for 45 years, He's been faithful. You know, hindi ko naman po tinatago ang edad ko. Yung iba, wag mong sabihin. Hindi. The more na nagkakaedad ka, the more na mahal ka ng Diyos. Di ba? Proud tayo dyan kasi imagine mo, some people, hindi na umabot ng 30, ng 40, ng 50, pero pinipray ko, Lord, extend our life. Amen? So, salamat po sa lahat ng mga bumate. And I'm so thankful because naalala ko po ako ay, I think I was 8 or 9 nung kami ay mag-transfer dito sa Parañaque. We're from Valenzuela. At dito po kami transfer sa Olivares ng aming mga magulang. Magka-classmate po kami ni Pastor Blen kasi palipat-lipat kami ng school dahil ang Daddy Bishop ay, alam niyo naman po yung kanyang background. Sa mga hindi po nakakaalam, my dad used to be a syndicate. So hindi po kami talaga mapipirme sa isang lugar. Si Daddy Bishop po, hindi po siya basta sindikato lang. He's a mafia. Godfather. Yan, kung tawagin. So, he's been traveling. Palipat-lipat kami ng bahay. We transfer from different places. Kaya nag-end up po kami ni Pastor Blen na magka-classmate. Kahit po mas matanda po siya sa akin ng 10 years. Joke lang. 1 taon lang po ang aming pagitan. So, yeah. So, minsan napapagkamala na ako yung mas matanda. Pero halata namang pong siya. I love you, Kuya Blen. So anyway, nag-end up po kami magka-classmates. So from grade 3 hanggang kami po yung mag-high school ay magka-klase kami ni Pastor Blen. And naalala ko yung kabutihan ng Panginoon, how the church has started. And andyan nga pong aming Sir Fajardo, he's our teacher when we were in our school. Palakpakan natin ng Panginoon kasi He used to teach us when we were young. Ngayon, pag nag-preach kami, sabi niya, nakikinig ako doon sa estudyante ko. Pero we honor him. We love him so much. So yun po, nakita ko yung journey ko mula nung ako'y 8, 9 hanggang ngayon po, nakita ko ang katapatan ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano ay hindi one shot, tas yun na. Grabe ka na. Na-born again, tinanggap mo ang Panginoon ngayon, kinabukasan, holier than thou ka na. Hindi ganon. Hindi siya isang one shot, good shot, hindi po ganyan. Ang pagiging Kristiyano po ay isang journey. Sabi mo, journey. Ito ay isang, anong Tagalog ng journey? Help me. Paglalakbay. Ang Kristiyano ay isang paglalakbay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, patawad,
Kung minsan, naiinis ka sa akin, sabihin mo sa kanya kasi, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Wala pa naman ditong kamukha ni Kristo talaga, di ba? Until we become like Christ. Kasi babalik ang Panginoong Jesus sa isang bride, tayo ang anak ng Diyos, we are the bride. Babalik siya sa perfect. Wala pang perfect ngayon. Until we reach that perfection. Amen? So, right now, kaya ko po kunento yan, sapagkat through that journey, hindi po naging madali. Bata pa lang po ako, nagsiserve na ako. Imagine, at the age of 11, wala po ako sa children ministry. Hinatanggal po ako ng mami ko, kung may mga anak sa children, kinukuha po ako ng mami ko sa children at pinauupo ako sa piano. Nagsasabi sa isip-isip ko, gusto kong maglaro. Ano kayang merienda nila? Pero sabi ni mami, hindi, dito ka. So at the age of 11, nagsiserve na po ako sa church. Minsan naisip ko na pagkaitan ata ako ng children ministry. And nung ako naman po yung nag-youth, hindi rin ho ako halos makati ng youth fellowship kasi ako pong kasama ng mga magulang ko, traveling, promoting times of refreshing, promoting in the body of Christ. So, pero throughout that, hanggang sa ako'y lumaki na I will not exchange it. I will not regret any single of it. Kasi yung journey na binigay sa akin ng Panginoon made me who I am today. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. I remember, nung ako po'y gagraduate ng high school, sabi sa akin ng high school, nagkataon po na ang graduation ko nung high school ko ay Wednesday, midweek service. Tapos, nakapila na po ako doon. Wala po yung mga parents ko kasi nasa midweek service sila. Anak ako ng pastor, so ako lang po mag-isa. Nung ako po'y pupunta na sa stage at kukunin ko na yung diploma, mga ilang taon na lang, kasi maghapon na rin po kaming nakapila, mag-aalas 7 na. Tumatakbo si Ate Chat, yung aming pong leader ng dance team. Sabi niya sa akin, Melan, sabi niya. Ako, bakit? Sabi niya, huwag mo na raw kunin yung diploma mo. Ha, bakit? Kasi magsisimula na yung midweek. Sabi ko, ano? Sabi ko, wala na nga yung parents ko dito. Di pa nila ako paatinin ng midweek. Sabi, hindi kasi walang magpapiano. Sabi niya, bilis, ang dami ng tao talaga. Sumiyak ko, sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, ang lapit na oh. 4 years kong pinaghirapan to. Sabi, hindi na kumelan. Sabi ni Chat sa akin, nung aming dance leader. Sabi niya, kailangan ka talaga. Kasi ang dami ng tao. Sabi ko, wag mo na raw kunin. Iyak ako ng iyak. Punta ako sa principal ko, sabi ko, Ma'am, sabi ko, hindi ko, Rufina Verde, sabi ko, Ma'am, hindi ko na po makukuha yung diploma ko. Ha, bakit? Malapit na kayo. Kasi po mag-start na yung midweek namin, wala pong pianista, walang tutugtog. Sabi nung aming principal, ay naku, may sira talaga yung mga magulang mo. Sabi ko, pasensya na ho, kunin ko na lang, tas takbo na ako, midweek service. Pagdating ko, hinaling ako si Mami, si Daddy. Ko, Mami, congratulations, piano. Habang nagpapiano pa, umiiyak ako. Sabi ng mga tao, Mira, puspos si Mela na. Prelude pa lang, umiiyak na. Hindi na lang iniiyak ko yung wala ko doon sa ano. Pero anyway, sabi ko, pag ako nagkaanak, sabi ko, hindi ko gagawin yan. Sabi ko, pupunta ako sa graduation ng anak ko, mga recognition niya lahat. Nagkaanak po ako si Benjamin. Kinder pa lang po siya, kompleto na kami lahat. Mga pinsan ko, mga kapatid ko, na doon kami. Kinder pa lang, may video na. At doon kami lahat kompleto. And then sabi ko, Jamina, pag may mga recognition, pag may mga graduation, sasabihin mo kay mama. Si Jamina naman, okay lang. And then, one day, grade 2 na siya, tumawag sa akin yung teacher, sabi, Miss Melanie, sabi niya, bakit wala po kayo sa recognition ng anak nyo? Second honor po siya. Sabi ko, hindi ko po mamimiss yan. Baka hindi ko sinabi ng anak ko yan. Ganyan. Pinuntahan ko si Jamin. Sabi ko, Nak, bakit di mo naman sinabi kay mama na ano mo pala? Meron ka palang event sa school. Alam mo namang ayokong mamimiss yan. Ano sabi niya? Ma'am, sabi niya, wala pong halaga yan. Sabi niya sa akin, ang importante ay I'm a good son. Sabi niya. And you know, nung ako po'y nagja-journey na sa aking pagiging Kristiyano, naisip ko, there's nothing like the presence of God. There's nothing like His presence. You know, sometimes isipin mo your pasyal, your vacation is important. Pero pag naalala mo yung
nandun ka sa tahanan ng Diyos, nandun ka sa presensya ng Panginoon, there's nothing like the presence of God. Kaya nga sabi ni Haring David, I'd rather be in the house of God than anywhere else. Nung bata ako, hindi ko pa naunawaan, pero as my journey of becoming who I am today, naunawaan ko, wala na palang masahalaga pa sa presensya ng Panginoon. Amen? Yung basketball mo, okay yan. Yung volleyball mo, okay yan. Yung pasyal mo, okay yan. Pero sabi nga ni Haring David, nasa kanya na ang lahat ng bagay. Pero sabi niya, one day in your courts, Lord, is better than 1,000 elsewhere. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi ko naman po sabihin, gayahin niyo yon. Iba-iba po tayo ng storya. Amen? Iba-iba po tayo ng story. Pero through that suffering, through that challenges in life, mas lalo akong lumalim sa Panginoon. Bakit ko po kinikwento yan? Because ang topic ko po ngayon, I'll go straight, is the journey of becoming. Ayan. Basahin po natin ang ating mga Biblia sa Philippians 1:6. Ang sabi dito, I'm sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion of the day of Jesus Christ. Amen? Sabi rito, I'm confident of this, na siya na nagsimula na mabuting bagay sa'yo, ay tatapusin niya to sa araw ng ating Panginoong Jesus. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Sabi mo sa katabi mo, tatapusin ng Diyos. Alam ko, yung iba sa atin, nung nakilala natin ang Panginoon, akala natin yun na yun. Hindi lang yun. Meron pang ginagawa ang Diyos. Hindi nyo ba napansin, mula nung kayo na born again, unti-unti nawawala yung masasama mong ugali? Mula nung tinanggap mo ang Panginoon, ang pagmumura sa'yo, hindi mo na kayang magmura. Dati ang pagmumura sa'yo parang, expression lang di ba? May nahulog na plato, may nahulog na kutsara, napapasigaw ka na ng mura, di ba? Pero nung na-born again ka, naligtas ka, hello? Di ba kahit masimpleng bad words, hindi mo masabi. Sapagkat may ginagawa ang Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay parang isang paglalakbay. And I will tell you, isang example po niyan ay imagine po natin ang isang pot. Ayan. Ito po yung isang beautiful pot. Ang paggawa po ng isang pot ay hindi madali. Ang sabi po dito, kung makikita nyo po yan po ay ang ginseng clay. Gawa po yan sa mud. Ito po one of the most expensive pot in the world. Ang halaga po niyan ay $1.96 million. Our journey as a Christian, it starts with a mud. Kaya po yung example ko yan. And then, Christ is the potter. Pakita natin mamaya na yan. Okay. Ang pot po na yan ay gawa sa clay. Sino po nakakakita na ng mga pot? Ano ba sa Tagalog ng pot? Yung paso o palayok. Ito pong palayok na to, parang kung titignan mo, hindi naman mukhang mahal no? Parang simple lang, parang kayang gayahin ng Kuya Bubo yan Pero you know what made that clay very special at bakit napakamahal niyan is because of the one who made it. Imagine the ginseng clay worth $1.96 million. Kung gagawin natin ngayon, parang aabot ng 100 million pesos. Bibili ka ba ng ganyang 100 million pesos? Ang dami ko nakikita sa IKEA niyan, tsaka sa Uniwide. Pero ang pinagkaiba ng ginseng clay sa ibang mga clay is doon sa gumawa. Sabi mo, sa gumawa. Okay. Bakit po kakaiba? Next Because it is made by the most skillful potter. Kaya po na iba yung ginseng clay sa ibang mga pot is because yon ay ginawa ng pinakamagagaling na potter. Master potter. Tignan mo yung katabi mo. Sinong gumawa dyan? Amen?
The most skillful potter, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 64:8, but now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou art potter, and we are all the work of thy hand. Sabi mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. Alam nyo ba, hindi madali, ayan, ang paggawa ng clay. Konting ikot mo lang daw ng kamay mo, kamali ka, uulit-uli sa simula. Kung manonood kayo ng mga YouTube how to make a pot, konting ikot na mali, magsisimula uli sa simula. Ilang mga Kristiyano ang na-born again, bumagsak, nagsisimula ulit sa simula. Di ba? Kasi gusto ng Diyos perfect. And He is our master potter. Siya ang most skillful creator. And we are the clay. Sabi mo, I am the clay. Wow! At alam nyo ba, we are God's masterpiece. Pag sinabi mong masterpiece, walang katulad. Tignan mo yung katabi mo, walang katulad yan. Sabi ng isa, totoo yan, wala talaga siyang katulad. Alam niyo bakit? Sabi nga nila, yung inyong thumb mark, lagi natin narinig ito sa mga preacher, out of billion people in the whole world, yung thumb mark mo, ikaw lang ang meron yan. Kaya nga pag ngayon sa mga airport, ibang mga bansa, hindi na kailangan ng passport, thumb mark na lang. Electronic passport na lang. Because yung thumb mark mo ay nag-iisa. And we are God's children. Tayo ang clay, we are created by the most skillful potter in heaven. Kaya ikaw, masterpiece ka ni God. Walang halaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga yung gumawa sa'yo. Hindi mahalaga kung anong comment ng iba, bakit ganyan yan, bakit ang mahal niyan. Bakit sabi nila maganda? Walang halaga yon. Ang mahalaga kung sino ang tumawag at gumawa sa'yo. And I tell you, sabi doon, we are God's masterpiece. Sabi mo, I am God's masterpiece. Alam nyo, meron po sa Japan, kung tawagin ay kintsugi. I don't know if I'm right. Ito pong kintsugi na yan, gawa rin yan sa clay. Gawa rin yan sa mud. Kung titignan mo, ang pinagkaiba lang yan, isa rin yan sa most expensive clay in the whole world. Mahal yan at sikat yan kasi yan, pag ginawa, yung clay na yan, hindi yan yung malinis na malinis. Ang ginagawa dyan, binabasag. Pagkabasag nung gumagawa ng clay, binubuo ulit. Kaya siya nagiging mahal kasi babasagin muna siya, tapos bubuin uli, at ang ilalagay sa kanya ay gold. Yan o, nalagyan ng gold. Alam nyo na, ilan dito binasag ng Panginoon ilang beses? Hello? You know, the art of kintsugi, the special thing about this is it highlights your imperfection. Pagkabasag sa'yo, i-highlight yung mga mali sa'yo, mali sa pot. Tapos yung mga mali at bubuin, ang ilalagay ay gold. Yung iba platinum, yung iba silver. Alam niyo ba ang pagiging Kristiyano? Minsan binabasag tayo ni Lord. May mga pagkukulang tayo, mga weakness tayo, pagkakamali tayo. Ilang beses tayong bumagsak, ilang beses tayong tinatayo ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, ilang beses nabasag yan. Ilang beses nasaktan yan. Ilang beses nasugatan yan. Hindi lang halata kasi nakakatawa pa, nakakangiti pa. Hello? Di ba? Yung iba naman, pinapakita lang yung dimple kasi mas cute daw siya pag may dimple. Pero you know, kaya pala sabi sa Bible, si God yung ating potter and we are the clay. You know why? Because even Adam is made out of clay. Is made out of mud. Diba? And lahat tayo galing kay Adan. And, you know, nung nagkasala si Adan, bumaba ang ating Panginoong Jesus and He becomes the second Adam. And you know what? Bago tayo maligtas ng ating Panginoong Jesus, even Jesus Christ has to be broken. Hello? Even Jesus Christ had to suffer.
Even Jesus Christ has to be broken. Kahit ang Ama natin sa langit, si Jesus, brinake niya. Sabi nga, yung latay sa kanyang mga sugat, halos wala ng space. Tayo, pag binasag, may mga space pa, di ba? Pero ang Panginoong Yesus talagang totally broken so that we will be made whole. You know, the beautiful thing about kintsugi, hina-highlight niya yung mga imperfection, nilalagyan ng gold. You know what the Bible said? In my weakness, sabi doon, He is my strength. Anong verse yun? Pakibasa. Sabi, sa aking kahinaan, siya ang aking kalakasan. Amen? Kung saan tayo mahina, kung saan tayo sira, kung saan tayo broken, doon pumapasok ang grasya ng Diyos. Kaya tayo nagiging masterpiece. Sa panahon na mahina tayo, bigla tayong lalagyan ni Lord ng gold, lalakas tayo. Sa panahon na magagalit ka na, biglang bababa ang grasya ng Diyos, magpapatawad ka. Amen? Sa panahon na pwede ka nang gumante, sa panahon na pwede ka nang magalit, bababa ang grasya ng Diyos. Sa panahon na iniwan ka ng iyong mga mahal sa buhay, sa panahon na ikay niloko, hello? Sometimes God will break us, but then the grace of God will come. In persecutions and troubles. Amen? That I suffer for Christ, for when I am weak, I am strong. He is strong. Amen? Sa kahinaan natin, ang Diyos ang ating kalakasan. That's why, sabi mo sa katabi mo, masterpiece ka. Amen? Point number 2 ko po is this. Point number 1 is, God initiates and continues work. And then, point number 2 is, God refines and strengthens us through trials and challenges. Yung ating pong journey, paglalakbay bilang Kristiyano, china-challenge po tayo ng Panginoon through trials and challenges. Wala pong tao ang hindi dumaan ng trials and challenges. Walang taong hindi dumaan ng pagsubok. Kahit minsan titignan mo, pataan kaya ng pagsubok to? Meron kaya itong iniisip? Meron. Sabi mo sa katabi mo, meron. Meron nga akong bayaran next month eh. Sabi mo. But you know, as Christians, tinatry tayo ng Panginoon, tayo minomold ng Panginoon, the journey of becoming like Christ, amen, through trials and challenges. Kasi madaling maging Kristiyano kung puro mabuti lang ang nangyayari sa'yo. Di ba? Ang daling maging Kristiyano pag puro pag-ibig lang ang nararanasan mong binibigay sa'yo. Pero the true test of our Christianity comes when we are challenged through trials and persecution. Mapapakita mo ba ang pagiging Kristiyano mo pag ang lahat ng nasa tabi mo mabait? Di ba? Mapapakita mo ba ang pagiging Kristiyano mo sa panahon na ang dami mong blessing? Okay, magbibigay ka. Pero ang true test ng ating pagiging Kristiyano ay dumarating sa panahon ng pagsubok. Amen? Mapapakita mo ang pagiging Kristiyano mo sa panahon na pwede ka nang gumante, hindi ka pa gumante. Amen? Sa panahon na hindi mo kaya magbigay, nagbigay ka. Sa panahon na hindi mo kayang umabot, pero aabutin mo. Hello? Sa panahon na mahirap magmahal, magmamahal ka. Diba? Kaya nga ang ating relationship with Christ ay ipinarehas sa mag-asawa. You know, there's something about marriage that is very sacred. You know? Sa may mga asawa dyan, inihantulad ng Panginoon, Jesus, ang kanyang pagmamahal sa iglesia tulad ng mag-asawa. So there's something special about husband and wife. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon i-display ang glory niya sa inyong mag-asawa. Pag nakikita kayo ng mga tao, sabihin nila, ganito pala kamahal ni Kristo ang church. Kasi sobrang mahal ni Pastor Benerson si Ate Dorica. God wants to display His glory through marriage. Kaya mahalaga ang mag-asawa.
Hindi mo na kailangan sabihin, Kristiyano ka, pag nakita nila kung paano kayo magsama. Because God, inihantulad niya. Sabi niya, lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo. Sa church, ibinigay niya ang kanyang buhay. And church, sabi niya, submit to your husband as Christ, as the church submit to Christ. See? God wants to make our marriage an example to the world. God wants to make our marriage an example of God's love. Unconditional love. Hello? Kaya pag nakikita kayo mag-asawa, sabihin mo, gaano ba kamahal ni Kristo ang church? Tignan mo si Pastor Chad, paano niya mahal si Pastora Melon? You know? Because I remember Pastor Chad telling me, baby, sabi niya, tinuruan ako ni Lord, sabi niya, mahalin kita tulad ng pagmamahal ni Kristo sa church. Sinabi niya sa akin yun. It's not easy, sabi niya, I have to sacrifice. I have to give up my life. Pero yon ang turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung katabi mo yung asawa mo, sabi mo, I love you. Amen? Yung mga walang asawa pa, wag muna. Okay? Meron na malapit. Alright? So God refines our journey of becoming like Christ through trials and challenges. Katulad po yan ng pag-refine ng fire sa gold. Just as gold becomes more valuable, passing through the fire, we are also being shaped by the difficulties and challenges we face. Alam nyo ba na ang ginto ay hindi magiging ginto, malalamang ginto, kundi dadaan sa apoy. Hello? At ang sabi nila na yung 24K gold ay halos wala nang matetraced. Yan ang pinaka-highest form ng gold. The most expensive, ayan, pure gold, 24K. Kasi wala na siyang traces ng mga other metals. Kaya dumadaan ang ginto sa apoy is tinatanggal niya yung ibang mga metals na walang halaga. Kahit nga silver na nawawala. Nilalagyan ng konting silver yan para tumigas. Pero the true gold talaga malambot. Yan. It's para rin siyang clay. Imagine mo, di ba? Kaya grabe si God. Sabi niya, I am the potter and you are the clay. Kasi kahit gold, yung pure 24K gold is softer as clay. Hello? Hindi ka magiging gold kung di ka dadaan sa apoy. Sabi mo sa katabi mo, I'm coming out gold. Wow, sino ritong coming out gold? I'm coming out. Sabi mo sa mga trials and pagsubok, okay lang, dadaan lang ako dyan, pero I'm coming out gold. Alam mo, sabi nga ni Daddy Bishop nung nagpipreach siya dati, lagi niya sinasabi, huwag kayong matakot sa mga problema, huwag kayong matakot sa mga pagsubok. Sabi niyo, welcome trials, welcome challenges. Kasi kada pagsubok, kada challenges, amen, isang hakbang ng pagiging like Christ. Kaya sabi mo, welcome, okay lang. At doon mapapatunayan kung talagang Kristiyano ka. Alam mo, hindi na natin kailangan lumabas sa mundo para mapatunayang tayo Kristiyano. Sa pamilya na lang, sa tahanan na lang. Nakikita ba si Kristo sa'yo? Hello? Hindi mo na kailangan lumabas para mapatunayang Kristiyano ka. Mga nanay, nagiging mabuti ba tayong magulang sa ating mga anak? Baka gusto pa ng mga anak natin kausap yung mga tao sa labas, kesa kasama tayo. Sabi ko kay Jamie, nak, ayokong maramdaman na mas gusto mo pang kasama ang ibang tao kaysa sa akin. Kasi ibig sabihin, hindi mo na ako gustong kasama. Pero my son, he's always very sweet. Every day, nagkitext sa akin, tumatawag sa akin, namimiss ako, Mama, I love you, ingat ka. Mga magulang, tanungin natin mga sarili, gusto pa ba tayong kasama ng mga anak natin? I remember when Mommy Bishop is on her computer, tapos bigla siyang lumingon sa akin and randomly ask me, sabi niya, anak, sabi niya, Melan, kailangan mo pa ba ako? Ang sabi ko sa kanya, yes, Mommy, of course.
kailangan ka pa namin. Kahit may mga asawa na kami, kahit may mga ministry na kami, sabi namin, we still need you. Hello? Kaya mga magulang, yung pagiging Kristiyano natin, hello? Unahin natin ang mga anak natin. Unahin natin silang mahalin. When is the last time you hug your son? When is the last time you hug your daughter? When is the last time you sit down with your son at sabi mo sa kanya, anak, mahal kita, proud ako sa'yo. Minsan yung mga anak natin, yun lang ang inaantay sa atin eh. Hello? Sabi mo, ang hirap naman. Sino rito may minamahal at hindi mo narinig na mahal ka niya? Ang hirap, di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na kasi. Di ba? Kahit sa mag-asawa, ugaliin natin sabihing mahal natin sila. And more than words, action is important. Amen? Mga anak, huwag kayong magaling lang sa labas. Huwag lang kayong masipag sa church. Lalo na pag may dumarating mga leader, sabay kuha ng balis. Pag may dumarating mga leaders, mga pastor, akin na nga yung basahan. Hello? Kahit saang lugar, pakita natin ang ating pagiging Kristiyano. And you know, just as gold is being refined by fire, tayo din, dadaan din tayo sa matinding apoy. Matinding pagsubok. Dito sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. You know what? Yung pagdaan natin ng apoy, hindi lang dito. Even when we face Jesus, sabi doon, masusunog ang lahat ng ginawa mo. Dahil sa gusto mo lang. Hindi mo ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat yan mababurn. Amen. Kaya hawakan ang mga puso. Sabi mo sa katabi mo, I'm coming out gold. I'm coming out. I'm coming out. And then, number 3. Sabi dito, He who began a good work in you will be faithful to bring it to completion. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi race or hindi sprint, paunahan, hindi. Ang journey natin sa pagiging Kristiyano is like a marathon. Sabi mo, marathon. The marathon of becoming. Hello? Ano ba ang marathon? Ang marathon po ay isang longest race sa Olympic program. Ang mahalaga, matapos mo. Hello? Ang mahalaga, matapos mo. Malayo-layo yan, no? An athletes run 26 miles. And the event takes place on the road. And the finishing order of the race is determined by time. Lahat kayo mag-aantayan hanggang may matapos. Sabay-sabay kayong tatakbo. Kaya sa pagiging Kristiyano, wala tayong kakompetensya. Wala tayong kaaway. Walang mas magaling na nauna ko. O nauhuli siya wala na siya. It's like a marathon. Ang mahalaga, matapos mo. Hello? Ayan po ang marathon. Sabay-sabay tayong magjo-journey. Alam niyo ba ang marathon every 5 miles or 5 kilometers ay merong resting place. Pwede silang uminom, pwede silang magpahinga, umupo sandali. Hello? Meron naman doon, habang tumatakbo, biglang lalakad. Tatapakin muna. O sige, inom ka muna ng tubig dyan. Hello? Sabi dito, the marathon of becoming. Imagine a runner nearing the finish line after a long and grueling race. Tayo mga Kristiyano, ang mahalaga, matapos natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hello? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Ang mahalaga, tinatakbo mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Hindi tayo lahat tinawag magpastor. Kasi kung pastor tayo lahat dito, ilan lang po ang mic, isa lang paglinggo.
Pero may ilan sa atin dito, tinawag maging mabuting magulang. Pagdating mo sa langit, sabihin, naging mabuting magulang ka ba sa mga anak mo? Hello, ang ilan sa atin tinawag maging mabuting kapatid. Hello, a good provider. Maging mabuting anak. Alam niyo ba ang pagmamahal sa pamilya ay ministry din? Alam niyo ba ang pagiging tatay at nanay ay ministry din? Naghahanap ka ng ministry sa stage, hindi mo makikita lahat sa stage, hindi tayo kasya lahat dito. Ang ministry natin sa tahanan natin, may mga tinawag sa mga trabaho sa opisina. Ang mahalaga, matapos nating sabay-sabay ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hello? Marathon. Sabi mo sa katabi mo, marathon. Sabi dito, one Bible verse that pertains of moving forward towards the high mark of our calling is in Philippians 3:14. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ. Hello? Tumatakbo tayo bilang Kristiyano. We are journeying like our life as a Christian, hindi para lang yumaman. Para balang araw ay magkabahay ako. Parang balang araw ay magkakasasakyan ako. Para balang araw ay isa na rin akong bishop. Wow. Para naman pag ano ko naman, may magmamano rin sa akin. Yan ang mga gusto kong ano yan eh. Hindi ganyan. Ang price natin is still Jesus Christ. Isa lang ang price natin. Yung makita nating mukhaan, yung taong tumawag sa atin, yung Diyos na namatay sa atin, yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, na one day, we will face Him, you know? The one that we gave our lives. One day, yung oras na binigay mo, ginugol mo sa church, naglinis ka, nagbigay ka ng oras, nagtrabaho ka, umabot ka ng mga tao, hello, nag-sacrifice ka sa giving, para saan? Sa thank you? Sa appreciation? Paano pag wala nag-appreciate, so sasama loob mo? Hello? Paano pag di ka nasama sa program, sasama loob mo? Pero ginagawa mong lahat yan because one day, hello? One day you're gonna face the God who called you, the lover of your soul. Yung taong hindi mo pa nakita pero binigay mo na ang buhay mo sa Kanya. At sasabihin mo, here. Sasabihin niya, welcome my good and faithful servant. Hello? Christ is still. Siya pa rin ang price natin. Siya pa rin ang hahanapin natin. Sa huli, si Kristo pa rin ang pinakamahalaga. Alam nyo, at the very young journey in your Christianity, kailangan maklaro na natin to sa mga puso natin eh. Bakit natin binigay ang buhay natin kay Kristo? Oo, gusto tayong pasaganahin ng Panginoon. Oo, gusto tayong i-bless ni Lord. Pero hindi lang yan ang dahilan. Paano kung hindi ka bigyan ng bahay? Paano kung hindi ka makatravel ng all over the world? Hello? Paano kung walang 1 milyon sa bangko mo? Yun ba ang dahilan? Kaya mo tinanggap si Kristo? Para mawala lang ang problema mo? Para gumaling ka lang sa iyong mga sakit? Hindi lahat pinagaling ni Kristo. In the New Testament, He travels pero hindi lahat pinagaling niya. Paano kung isa ka sa may sakit at dinaanan ka lang ni Kristo at hindi ka nakatanggap ng kagalingan? Kaya kailangan natin si Kristo sapagkat kailangan natin siya. Amen. We are doomed to eternity, to hell. Pero dahil kay Kristo, lahat tayo papunta na sa langit. Church, do not forget that. There is always a one day. One day we will all die. One day we will all die at itong katawan na ito ay maluluma. Masisira at babalik sa alikabok, babalik sa clay. Pero ang soul natin, ang spirit natin, hello? We live eternity in Christ. So I press on toward the goal to win the prize. Amen? And what is that prize? Our upward calling in Jesus Christ. Kasi sasabihin ko na sa inyo mga kabataan,
Hindi tayo pumunta sa church para lang sumayaw at kumanta. Hindi tayo pumunta sa church para lang magkaroon ng mga bagong friendship. Nasa church tayo ngayon kasi kailangan natin si Christ. This earth is dying. Ang mundong ito'y pabulusok na. Kailangan ng tao si Kristo. Kailangan natin si Christ sa family natin. Kailangan natin si Kristo sa marriage natin. Kailangan natin si Christ sa mga anak natin. Kailangan natin si Christ sa mga businesses natin. Hello? Kailangan natin siya sa buhay natin. And ito lang ang gusto kong sabihin. At the end of the day, ang pagiging Kristiyano ay mag-isa mong nilalakad. Ikaw. Nasa sayo kung gusto mong huminto. Nasa sayo kung gusto mong magpatuloy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpapatuloy ako. Hello? Alam niyo bakit sinabi ni Apostle Paul yan? Sabi niya, we will strive toward the ultimate goal and that is our calling in Christ Jesus. In-encourage niya ang mga believers na mag-pursue sa kanilang growth and maturity and purpose in life. Lalo ng panahon na sinusulat niya sa loob ng kulungan. Ang hirap mag-encourage pag nasa kulungan ka, no? Hello? Grabe, no? Nasa kulungan ka, pero sabi niya, magpatuloy tayo sa Panginoon. Diba? Ang sarap mag-encourage pag puro ka blessed, di ba? May sarili kang kotse, maganda kang bahay. Puro sabay mo Panginoon, okay lang yan. Pero nasa kulungan ka, ini-encourage mo pa yung mga nasa labas, ikaw na nasa loob. Alam mo, marami sa inyo ganyan, di ba? Meron kayo sarili-sarili mga pagsubok sa buhay, pero pag may nakausap kayong tao, magpatuloy ka lang sa Panginoon, kapatid. Mabuti si Lord, kaya natin yan. Hello? Kasi alam nyo bakit? Binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi lang dahil sa material things. Binigay natin ang buhay natin sa Panginoon dahil naramdaman natin yung pagmamahal niya sa atin. Naramdaman natin na kailangan natin siya. Hello? In conclusion, I just want to remind you that God is faithful. Even in our journey of becoming who God called you to be. You know, sabi ko nga, Lord, ba't walang becoming? Of course, becoming like Christ. Pero marami sa atin dito, iba-iba eh. Becoming a grandmother. Di ba? Na lumalakad kay Kristo. Na mahal si Kristo. Becoming a businessman. Amen? Na lumalakad din kay Kristo. Alam mo, kasagot niyan, ikaw. May tawag si Lord sa'yo. Sabi mo sa katabang, may tawag ang Panginoon sa'yo. At huwag ka mag-alala because God is going to complete the work He started in you. Sabi mo sa katabi mo, tatapusin ni Lord. God is going to complete the work He started in you. Huwag kang magtataka kung minsan sinusubok ka. Huwag kang magtataka kung minsan kailangan mo magsimula muli. O kaya naman kung babasagin ka at magiging isa kang kitsugi. Hello? Yung iba sa inyo rito, binubuo ni Lord. Amen? Yung iba sa inyo rito, binubuo ng Panginoon. Ang iba naman ay tumatakbo. Basta tuloy-tuloy lang. Hello? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. You know, I remember John the Baptist. Kwento ko to nung I was in Pastor Boo's church. Si John the Baptist, he prepared the way of the Lord. Siya ang nag-prepare kay Jesus Christ nung si Jesus Christ ay mag-i-start na ng ministry. John the Baptist is the one who baptized Jesus Christ. At nakarinig mula sa langit na sabi, "This is my son who I'm well pleased." Pero alam niyo anong ending ni John the Baptist? He ended up in prison. At hindi lang he ended up in prison. John the Baptist ended up na pinutulan ng ulo. Imagine John the Baptist preparing the way of God at yun ang kanyang resulta sa mundong ito. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang mahalaga magawa mo yung pinagagawa ni Lord. Hindi lahat tayo dito tinawag maging millionaire.
Ang paglilingkod sa Diyos hindi pantasya. Pero isa lang ay ipapangako ko sa inyo, God is faithful. Hindi kanya gugutumin. Hindi kanya pababayaan. Matatapos niya ang sinimulan niya sa'yo. Hello? Anong ending ni John the Baptist? Because of his faithfulness to his calling, di ba? Kinuha siya through beheading. Pero alam niya Alam niya na ang buhay niya hindi lang dito sa mundong ito. Sabi niyang mahalaga, natapos ko yung pinagagawa ng Panginoon. And you know what? The journey of our becoming doesn't end when we die. Hindi niyo ba alam, even mommy and daddy, sila ay kinuha na ng Panginoon. Pero ang kanilang legacy nagpapatuloy sa atin. Hindi nakikita ng kanilang physical na katawan. Pero ang journey nila na pagiging Kristiyano at pagbibigay ng buhay sa Panginoon nagpapatuloy sa bawat isa sa atin. Hello? Kaya, alam nyo, ang mahalaga, the journey is as important as the completion. Yung journey mo is as important sa completion mo. Kaya in our journey of becoming, stay steadfast, stay faithful. Hello? Fix our eyes on Jesus. Hello? Sabi dito, and the day will come when God's work will be fully seen in our lives. Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap the harvest if we not faint. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Hindi mapapagod. Hindi magsasawa. We thank you, God. May we call our worship team and worship the Lord with this song.